Sa kabila ng pambabatikos ng marami sa mas pinaigting na kampanya kontra droga, meron din namang pumapabor. Kagaya na lang ng mga pamilyang nagkawatak-watak dahil daw sa pagkakalulong sa droga ng ilan sa kanilang kaanak. Narito ang aking report. Ano na yan? Kulay droga na yan. Sina Mimi at Emily ilang taon na raw nagtitiis at nagtitimpi sa problema ng droga sa kanilang lugar. Problemang sumira raw sa kanilang pamilya sa kabila ng pagsisikap ng kanilang lolo. Kasi nga, yung mga halos na mga kamag-anak ko, sila gumagamit na ano niya, parang hindi niya na mapigilan. Kaya ganun. Hindi niya kinaya. Oo, dinamdam niya kasi. Ano nangyari sa kanya? Namatay po. Bukod sa mayat-mayang away, pati magkakamag-anak nagiging biktima daw ng nakawan ng sarili nilang mga mahal sa buhay. Kaya pati kalusugan ng kanyang ama, naaapektuhan na. Number one yung paralyzed, galit na galit. Kaya minsan ako na nakikipag-away pag siya na yung nagagalit. Kasi sabi ko nga sa kanya, pag may nangyari sa'yo, wala tayong pampagamot. Sabi ko, hayaan mo na yung mga yan. May mga araw din, mga addict na yan. Sa datos ng Dangerous Drugs Board noong 2015, nasa 1.8 million na ang mga gumagamit ng droga sa bansa. 80% ng buong bansa apektado ng droga, habang 92% naman ng Metro Manila ang apektado. Tingin ni Mimi, isa sa mga dahilan ng mabilis na pagkalat ng droga ay dahil napakadali itong mabili. Malaki ang impluwensya ng lugar. Lalo pag yung katabi mo lang yung nagtitinda. Malakas sa kanila. Kasi diyan lang eh. Parang bumibili lang sa store. Pabili. Parang ganun. Dahil addiction na ang problema, ang ilan sa kanilang mga kaanak tila hindi na raw natatakot kahit kabi-kabila na ang namamatay sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Nangyari? Lagi namin sinasabi araw-araw. O pag, kunwari, dito kayo nanonood, andyan sila na, may namatay na naman. Susunod na kayo niyan. Tawanan lang. Dahil sa tindi ng problema ng droga sa kanilang lugar, gusto na nga raw nilang umalis kung meron lang silang malilipatan. Pero sa pagpasok ng bagong administrasyon, may nasisilip silang bagong pag-asa. We started strong in our war on illegal drugs and crime. The statistics reflecting our operational results attest to our determination to win this war. Sana lang daw buhay pa ang kanilang mga kaanak kapag nasolusyonan na ang problema sa droga.